Share ko lang sa inyo na pumunta kami dito sa iPlay America sa New Jersey. Ito yung itsura ng loob pagpasok nyo sa entrance. Meron din silang height measurement. Meron din silang mga private room para sa mga special occasions like birthday, anniversary. At first, umikot muna kami at chinek namin kung ano ba yung mga rides and then activities na pwedeng gawin dito. Para siyang Worlds of Fun or Quantum sa atin sa mga SMs or malls. Meron silang mga mini rides for kids and then teenagers and then sa mga adults. Ito yung mga presyo ng mga tickets nila. So yung kinuha namin yung $25, meron na yung 50 tickets. Or 5 credits, so total 55. So inabot ng $27 dahil sa card activation fee. Kung first time nyo pumunta dito, kailangan nyo talagang bayaran yung card and then sa susunod na balik nyo, pwede nyo na lang siyang loadan or reloading card siya. Meron din sila mga portable machine na kung saan pwede nyo i-check yung balance. Then pwede kayo dun magbayad using your credit cards or cards. Meron naman mga type ng game na 2 credits lang or katulad nito, ito yung pinakamahal na gastos namin. 14 credits agad per person. Nag-try lang kami kasi catchy yung itsura niya. So, yung chair niya, merong vibration. Meron din siyang yung seatbelt, pero hindi siya yung merong front or forward and then magba-backward and then yung left and right. Talagang nanginginig lang yung upuan nyo or nagba-vibrate. And then yung weapon or baril, yung bullets niya unlimited. Yung mission dito, syempre, kailangan makasurvive ka or patumbahin mo yung mga zombie or yung mga infected. At iiwasan mo rin may mangyari dun sa hostages. Syempre, di na maiwasan nga rin. Matatamaan mo. Yung mga spiders and then zombie lang. Halos mga 5 minutes or 6 minutes yung game na to. Then, nag-try din kami dito sa game na to na parang Counter-Strike. Itong game na to, mga 2 credits lang per person or per game. Meron dito yung single play and then multiplay or pwede kayong sabay. And then, mamimili kayo kung anong mission level yung gusto nyo. Mga 3 beses namin tong inulit kasi sobrang sulit siya at saka nakaka-enjoy. So, sinubukan niya muna una and then ako and then nag-multiplayer kami. Mas maganda kung multiplayer for me, mas matagal yung game. And then, I think mas marami yung bullets. But I'm not sure. Kasi nung sa akin lang wala, naubos ko yung bullets. Di ko naman din napansin na limited lang pala. O diba, napaghahalata akong non-pro, meron pa akong taga-coach. Hindi ko kasi masyado napapansin, meron din pala siya sa baba or minsan nasa gilid, nag-hide. Ito yung machine na tinutukoy ko na pwede nyong i-check yung balance nyo, pwede nyo ring i-reload kung gusto nyo. Ito din, twice kaming naglaro dito sa Speed of Light. Bukod sa mura lang siya, like 2 credits lang per game. Para siyang pinalaking pass push or yung memory game. Nag-try din kami dito na parang basketball yung style. Connect 4 hoops. Si Habi yung magaling dito, talagang nabablock niya agad bago pa siya maging 4 yung pinaka same color. Nung ako na yung sumunod, talagang wala, game over agad. So nasayang yung 4 credits I think dito sa akin. So I can say sobrang sulit niya kung kaya nyo talaga siyang patagalin or nabablock nyo yung pinaka-competitor. Pwede rin tong 2 players. Or yung magiging kalaban mo is yung computer, kumbaga. Kaya bumalik na lang din kami sa Speed of Light. Doon kasi ako magaling